Magandang araw mga kababayan. Para sa Balitang Nasyonal, isang nakakabahalang sitwasyon ang kasalukuyang nararanasan ng mga katutubong Manobo at Subani. Ayon sa ulat, libo-libong pamilya ang nawalan ng tirahan at lubang sinasaka dahil sa land displacement o pagkawala ng karapatan sa kanilang lupang ninuno. Marami sa kanila ang napilitang lumikas matapos maapektuhan ng mga proyekto tulad ng pagmimina, plantasyon at iba pang komersyal na gawain. Dahil dito, naapektuhan hindi lamang ang kanilang kinabuhayan, kundi pati na rin ang kanilang kultura at tradisyon. Mariing nananawagan ng mga tribo at mga grupo ng karapatang pantao sa ating pamalahan na agad na aksyonan ang isyu. Pati rin kayo mga nanonood, siguraduhin ang proteksyon at karapatan ng mga katutubo natin sa kanilang ancestral domain. Para sa Balitang Nasyonal, ako si Shemay Tapurko, nag-uulat. At sa susunod, ang pinakapaboritong talk show ng masa. Sa iba't ibang bahagi ng Mindanao, maraming mga katutubong komunidad ang napipilitang lisanin ang kanilang lupang ninuno. Ano nga ba ang dahilan nito? At ano ang epekto nito sa kanilang buhay? Yan ang aalamin natin dito lamang sa programang nagbibigay boses sa mga mamamayan, ang Boses ng Bayan. Magandang araw! Welcome sa ating programang Boses ng Bayan. Ako si Reza Q. Managaytay. At ako naman si Shaina. At dito sa Boses ng Bayan, tatalakayin natin ang isa sa mga mahahalagang suliranin na nararanasan ng ating mga kababayan. At ang ating pag-uusapan ngayon ay isang napakahalagang issue ng land displacement ng mga katutubo, no? Madalas nating naririnig ang land displacement. Subalit, ano nga ba talaga ito? Ang land displacement ay tumutukoy sa sapilitan o hindi voluntaryong pag-alis ng mga tao sa kanilang lupang tinitirhan dahil sa iba't ibang dahilan, katulad ng developmental projects o yung pagpapatayo ng mga dams, highways, industrial zones, at mga malalaking gusali. Pangalawa naman ay ang mining, ang logging o yung mga oil drilling o pagkuha ng mga likas na yaman na nagre-resulta sa pagkawala ng mga lupa ng komunidad. Pangatlo naman ay ang armed conflict o digmaan, kung saan napipilitang lumikas sa mga residente para sa kanilang kaligtasan. Pang-apat naman ay ang kalamidad tulad ng lindol, tagtuyot, pagguho ng lupa at baha. At ang panglima naman ay ang land grabbing, kung saan hindi makatarungan o iligal ang pag-angkin ng mga mayayaman, may kapangyarihan, ng mga malalaking kumpanya o investors para sa agribusiness o real estate. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, nawawalan o tinatanggalan ng karapatan at kakayahan ng mga tao na manatili sa kanilang lupang ninuno at napipilitan na lumipat sa ibang lugar. At kapag ganoon ang nangyayari ay nawawalan sila ng access of resources, social stability, at cultural continuity. Kasi yung land displacement o yung land mismo, hindi lang siya tumutukoy sa, hindi lang siya issue or usapin ng teritoryo, bagkus ay nakalakip na rito yung kanilang kabuhayan, kultura, identidad, at connection ng mga komunidad sa kanilang lupang ninuno. Kasi para sa mga katutubo, ang lupa ay hindi lamang basta pag-aari kasi ito ay bahagi na ng kanilang espiritualidad, tradisyon at paraan ng pamumuhay. At kung titingnan natin sa pandaigdigang konteksto, ang land displacement ay isang komplikadong suliranin sa karapatang pantao at kaunlaran kasi nga nawawala ng kontrol yung mga IPs, farmers, yung mga mahihirap na komunidad dahil sa mga proyekto o sa mga sitwasyon na hindi naman nila pinili o hindi sila sapat na kinonsulta. At ayon nga sa pag-aaral ng Internal Displacement Monitoring Center at United Nations, na milyon-milyong tao daw bawat taon ang napipilitang umalis at nawala ng lupa dahil sa mga conflicts, natural disasters, at mga developmental projects.
At napakalaki ng epekto nito sa pambansang antas kasi ito ay nagpapalala ng kahirapan o economic inequality kung saan kapag nawala ng lupa, ibig sabihin nawawalan din sila ng trabaho at kapag ganoon ang nangyayari ay nagpapatuloy ang pamumuhay nila bilang isang mga mahihirap na mga mamamayan. At dito makikita natin na lumalaki yung gap between sa mga mayayaman at mga mahihirap. Pangalawa naman ay ang political instability at social conflict, kung saan nagkakaroon ng protesta, away, tensyon, gulo, kaso na kung saan siyang naging reason kung bakit nawawala ng tiwala ang mga mamamayan sa gobyerno. Pangatlo naman ay ang cultural loss o ang heritage loss, kung saan nawawalan sa kanila yung tradisyon, yung wika at kanilang paniniwala, lalong-lalo na sa mga indigenous people. At pangapat naman ay ang pressure sa government resources, kung saan dumadami yung nangangailangan ng pabahay, edukasyon, at health services. At napakalaki din ng epekto nito sa lokal na antas, katulad ng pagkasira ng social bonds. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, nagkakaroon ng pagkasira sa samahan ng tao, and then nagkakaroon din ng pagkahiwalay sa pamilya at komunidad, at nagkakaroon din ng pagkawala ng support system. Pangalawa naman ay ang cultural erosion na sanhi ng displacement of indigenous and Moro communities. Pangatlo naman ay ang environmental degradation sa bagong lugar, kung saan na-overuse yung mga resources katulad ng tubig, lupa at kagubatan. At pang-apat naman ay ito ay nagpapalala ng local conflicts, kung saan nagkakaroon ng tension between the host and the displaced communities kasi nagkakaroon ng competition sa resources. At nakakalungkot lang isipin na maraming mga katutubong komunidad sa Mindanao, particularly sa mga Subanen at Manubo, ang nakakaranas nito. Tama ka! Dahil sa pagmimina, pagtutroso at ibang proyekto, napipilitan silang iwan ang kanilang mga komunidad o tirahan. Upang mas maintindihan natin ito, kasama natin ngayon ang 5 panauhin. The Manobo is one of the largest and most ancient indigenous groups in the Philippines, historically recognized as the first inhabitants of Mindanao. They predominantly reside in the vast regions of northern Mindanao, Caraga, Dapa region, and Bukidnon, inhabiting mountainous areas, river valleys, and forested highlands. Their name is believed to be derived from the word Mansoba, meaning person from the river, reflecting their deep historical connection to water systems and ancestral lands. Culturally, the Manobo are known for their strong social structure led by a chieftain called Dato, who serves as the political and spiritual leader. They practice a blend of animism and Christianity, believing in nature spirits and a supreme being referred to as Magbabaya. Their traditions are rich in oral literature, music, and dance. They're famous for the kanilong or kagong drum music and intricate beadwork. Their economy traditionally relies on farming, hunting, fishing, and gathering forest products, while distinct rituals mark important life events such as birth, marriage, and death. And in terms of physical, the Manobo people typically possesses distinct features characterized by brown to dark brown skin tones, straight black hair, and generally well-built physique. Their traditional attire is vibrant and symbolic, often featuring bright-colored garments, elaborate embroidery, and accessories made from beads, brass, and mother of pearl. Men are historically known for carrying weapons such as spears and shields, while women wear woven skirts and blouses. Despite modern influences, many communities preserve their distinct dialects, costumes, and crafts, maintaining a resilient and unique cultural identity. Magandang araw sa ating lahat. So marami pang lugar sa Pilipinas ang nakakaranas ng land displacement, lalo na sa mga komunidad ng mga katutubo. So isa sa mga halimbawa nito ang nangyari sa mga manubong lumad sa Lianga. So yung Lianga is isang bayan na lalawigan
sa Surigao del Sur na matatagpuan sa silangang bahagi ng Mindanao. So ang lugar na ito ay kilala sa pagkakaroon ng malalawak na kagubatan at kabundukan na nagsisilbing tradisyonal na lupang ninuno ng mga manubong lumad. Sa loob ng Lianga, partikular na naapektuhan ng Barangay Diatagon, kabilang na ang mga sityo tulad ng sityo Panukmuan at sityo Manluya. Ang mga lugar na ito ay liblib at bulubundukin kaya limitado lamang ng akses sa mga serbisyo ng pamahalaan. Dahil sa mga armadong tunggalian at karanasan nila sa kanilang komunidad, napilitang lumikas sa mga residente mula sa kanilang mga tahanan. So ang ilan sa kanila ay lumipat sa ibang bahagi rin ng Barangay Diatagon tulad na lamang ng sityo Simuao, na kung saan sila ay pansamantalang naninirahan sa isang lumang paaralan. So, as to when the land displacement happened for the Manobo people in Lianga, Surigao del Sur, so first we'll dive into its deeper root or history. So in the 1950s to 1980s, where the logging expansion started, so according to the Asian NGO Coalition, so nining panahon na daw nagsugod ng large-scale logging corporations or mga concessions such as ang Lianga Bay Logging Company. So maong ang mga Manubu communities were displaced, kumbaga napugo sila pagbalhin sa ilang land padulong sa mas taas nga mga kabukiran o mga kabuntukan. Then in 2005 to 2009, the mining concession offers. So where the coal blocks in the Andaf Valley, which covers the Lianga Bay, were offered for mining in 2005, 2006, hanggang 2009. So kauban niini ang pagdaghan sa mga sundalo sa lugar aron ma-secure ang land daw kuno for potential investors nga nahimong hinungdan sa pilit nga maagang pagpaalis o sa yung pagpahawa sa mga Manubu people sa ilahang land. Then, in 2011, the paramilitary displacement. Isulod diri ang grupo nga Bagani Force, which is the paramilitary, nga suportado sa militar nga pagpugo sa mga Manobo sa pagbiya sa ilahang mga yuta o nibalhin sa kabuluhan due to sa mga harassment o sa mga establishments sa military detachments sa ilahang land. Then, in September 2015, here is the Lianga Massacre and Mass Flight. Usa kini sa pinaka-traumatic o traumatizing nga panghitabua diin gipangpatay ang mga leader sa komunidad ug usa ka magtutudlo tungod sa kahadlok sa mga tao ni ay approximately 3,000 Manubu residents that fled their homes to Lianga's town center. Then in 2017, the cycles of evacuation under sa Administrasyong Duterte, upat na ka beses or 4 times na nagpabalik-balik o evacuate ang mga Manobo people sa Andaf Valley Complex due to military operations and threats to bomb the Lumad schools, that effectively clearing the land of indigenous presence. So in 2018, the violent encounters were 3 Manobo members, including a 12-year-old child, were killed by the military in Lianga. Such violence triggers immediate village evacuations as they fear being caught in the crossfire or be targeted or labeled as rebels. And according to the Mindanao Displacement Dashboard in September 2022, armed conflict and militarization continue nga nag-cause og pabalik-balik nga pagpalayas, pagpahawa sa mga pamilya sa Surigao del Sur, kani sila mga Manobo people, aron lang makalikay o mo-avoid nga magamit as human shields during operations near mining-rich areas. So to summarize what happened during the land displacement of the Manobo people in Lianga, Surigao del Sur, first we have here the development aggression. It's the displacements
are rarely just about the insurgency. They frequently align with the boundaries of proposed coal mining blocks and agricultural plantations in the Andap Valley. And secondly, the targeting of leaders. Displacement is often preceded by the killing or jailing of Manubu leaders who refuse to sign the FPIC, or the Free, Prior, and Informed Consent document for mining companies. And the targeting and closure of the Al-Qaeda and the TRIFPSS as to where schools serve as a displacement tactic, as the removal of community services forces families to move toward urban centers, leaving their ancestral lands unoccupied and open for corporate use. Good day everyone! In this part, ako ading itakol kay about siya sa process sa land displacement sa mga Manobo tribes dito sa Surigao, and kung kinsa ang mga sangkot sa tragedy nga nahitabo sila. So we will talk about the alleged strategy used by the New People's Army or NPA. According to the military, the NPA uses something called taktikang bakwit, which means an evacuation tactic. This strategy is said to create fear among residents, so they are forced to leave their homes. The idea behind this, based on military claims, is to make it look like the military is the cause of the danger. When people evacuate Mangod, the blame may be shifted to government forces instead of the NPA. One example of this is the displacement of the Surigao Manobo tribe, ang kaning ako ang ginatakol karon. There was a report incident where the NPA allegedly used an M203 grenade launcher. Because of this, many families were forced to evacuate for their safety. And kabalo ba mo nga, naay grupo, an indigenous group called Mapaso has been accused of helping the NPA. According to reports, they may have assisted in certain activities and helped organize evacuations. However, this situation is complex. It is not always clear who is responsible, and different groups may have different reasons for their actions. This adds tension and confusion within the community. Next, we will discuss reported incidents of harassment and even killings. First, there are cases where indigenous leaders or IPU leaders were targeted. Some have received threats, while others were attacked or even killed. In fact, naay 3 ka-civilians na namatay tungod sa engkwentro between NPA versus paramilitar. And 2 perceptions are being claimed for this tragedy. The other perception is that Manobo tribes blame the NPA for the loss of lives of their katribo, while the other perception sees a fault from the paramilitar, as it being said that the 3 civilians were killed by the Philippine Army kay naalaan daw kuno og NPA. Ang kabalo mo unsay nakasad ani? One of the civilians, or atong 3 civilians nga namatay was a 12 years old little girl. Diba, grabe gid siya kasad yun. As in, like, dili ni mo maano ba nga, gamay na kay ang kinabuhi, tas namatay pa siya kay naalaan man siguro gani siya, or either pa nga lahi iya ang kanang image na ato sa mga tao, and to think nga biktima lang siya sa engkwentro. Grabe yun. So, second ani is, many civilians, especially Manobo families, experienced repeated evacuations. This means they had to leave their homes multiple times, which affects their safety, livelihood, and well-being. Lastly, there are reports of recruitment and intimidation, especially sa katong mga minor de edad nga mga anak sa mga Manobo. Katugyod ang ginatarget sa mga NPA nga i-recruit, which raises serious concerns about human rights. So, the context of the conflict, ato ang itakol diri kung unsa gyud ay ang murag fault line gyud aning panghitabua. To better understand the situation, we need to look at the bigger picture. This conflict is not only about violence.
It is also about ideological. This means it involves differences in beliefs and goals. On one side, the NPA has its own political ideology. On the other side, the government is promoting its own programs and policies. Kay kabalo ba mo nga ang hinungdan nga nung nagpabutog yun ang mga NPA, kay dili sila gusto nga naay gobyerno at naay mga militar dito sa place sa mga Manobo. Ang hinungdan mo ani kay gusto ang gobyerno o kabaghuan sa Manobo nga mga places nila mo to nga nagpatukod og mga eskwelahan, and also gahatag sila og kanang mga military para mag protect pod sa mga Manobo. Kay it's being said man sad nga daghan jud po daw kuno og NPA didto sa ilang place. Because of these opposing views, communities like the Manobo tribe are often caught in the middle, making the situation more difficult and complicated. So, to conclude ang part, the conflict involves different groups, strategies, and perspectives. Understanding this helps us see why the situation is complex and why many communities continue to be affected. Alamin natin ang punot dulo ng suliranin at pakikibaka ng Subanin sa kanilang ancestral domain. Ito ay nagsimula noong October 23, 1996 nang mabigyan ng mining permission ang TVI o Toronto Ventures Incorporated Resource Development Philippines Incorporated to develop an open-pit gold and silver mine placed on top of Mount Kanatuan. Ang TVI Philippines pala ay under ng isang Canadian mining company na nagngangalang Canadian TVI Pacific Incorporated. At napag-alaman din natin na ang tuktok pala ng Mount Kanatuan kung saan isasagawa ang mining operations ay tinuturing na sagradong lugar ng mga Subanin at kung saan nakalagay ang kanilang altar. On July 1, 2025, Dante Ingaya Sanchez alias Hexan, isang former NPA rebel, ay sumuko sa Philippine Army's 3rd Special Forces Battalion sa Barangay Diatagon, Lianga, Surigao del Sur. Ayon sa ulat ng Philippine Army ay sinuko din niya ang kanyang AK-47 rifle at 2 anti-personnel mines. Naganap ang pagsuko dahil na rin sa patuloy na peace and security efforts ng gobyerno at kolaborasyon ng mga lokal na residente. At dahil sa implementasyon ng ECLIP o Enhanced Comprehensive Local Integration Program with the partnership of other government agencies, isa ito programa ng gobyerno na naglalayon na mabigyan ng bagong simula ang mga rebelde, tulungan silang maging produktibong mamamayan at makamit ang pangmatagalang kapayapaan, ay mas naging maigi pa ang development sa natsabing displacement. Alamin natin ang punot dulo ng suliranin at pakikibaka ng Subanin sa kanilang ancestral domain. Ito ay nagsimula noong October 23, 1996 nang mabigyan ng mining permission ang TVI o Toronto Ventures Incorporated Resource Development Philippines Incorporated to develop an open-pit gold and silver mine placed on top of Mount Kanatuan. Ang TVI Philippines pala ay under ng isang Canadian mining company na nagngangalang Canadian TVI Pacific Incorporated. At napag-alaman din natin na ang tuktok pala ng Mount Kanatuan kung saan isasagawa ang mining operations ay tinuturing na sagradong lugar ng mga Subanin at kung saan nakalagay ang kanilang altar. The Subanin, which can also be spelled as or called as Subanon, are one of the oldest indigenous groups in the Philippines and are recognized as the original inhabitants of the Zamboanga Peninsula. Their name comes from the root word Suba, meaning river, which directly refers to their deep connection to waterways and river systems that serve as the foundation of their settlement and livelihoods. They primarily reside across the provinces of Zamboanga del Norte, del Sur, Sibugay, Misamis Occidental, and parts of Misamis Oriental.
traditionally occupying river valleys, coastal plains, and rolling highland areas. Though many communities have moved deeper into the mountains over time to preserve their ancestral lands and their way of life. Culturally, the Subanen uphold a community-centered way of life guided by customary laws and leadership, headed by a Timuay, the recognized political and social leader who settles disputes and oversees community affairs. Their belief system is deeply rooted in animism, centered on the worship of Diwata or nature spirits and the supreme being Gugurao, whom they believe governs all creation and natural forces. Their culture is rich in artistic expression. They are renowned for fine traditional weaving, intricate beadwork, and distinct bamboo and brass crafts. While their oral traditions, including epics, folk tales, and chants, serve as the main vessel for passing down history and values from one generation to another. They also perform ceremonial dances and music using gongs and drums during harvest, healing rituals, weddings, and Thanksgiving celebrations. And their traditional economy relies mainly on farming, fishing, and gathering forest resources. Distinct features of the Subanen are reflected both in their physical traits and cultural expressions. They generally have medium brown skin, straight black hair, and sturdy builds adapted to their active lifestyle of farming and working the land. Their traditional clothing is simple, yet it is meaningful. Women wear hand woven blouses and skirts decorated with colorful patterns and accessories made of beads, coins, and shells, while men wear loincloth or short trousers, often paired with woven headbands. A notable mark of their identity is the practice of traditional tattooing among some groups, which serves as symbols of beauty, bravery, or ilang social status. Even with the influence of modernization and shifting religious beliefs, the Subanen remain resilient, actively preserving their languages, costumes, and ancestral territories as core parts of their distinct heritage. Nangyari naman ang displacement ng mga Subanen sa Mount Kanatuan, isa itong sagradong bundok na matatagpuan sa lalawigan ng Zamboanga del Norte. Ang bundok na ito ay tinuturing na banal na lugar ng mga Subanen dahil dito nila isinasagawa ang kanilang ritual at paniniwala bilang katutubong komunidad. Ang Mount Kanatuan ay bahagi ng lupang ninuno ng mga Subanen na matagal na nilang tinitirhan bago pa man dumating ang mga dayuhang kumpanya at pamamahalaan. Sa lugar na ito, matatagpuan ang Kanatuan Mine Site na kung saan isinasagawa ang open pit mining para sa ginto at sa mga iba pang mineral. Dahil sa operasyon ng pagmimina sa bundok, napilitang lumikas ang mga miyembro ng komunidad ng Subanen sa kanilang tradisyonal na tirahan. Ang displacement ay nagmula mismo sa kanilang lupang ninuno sa Mount Kanatuan patungo sa iba pang kalapit na lugar sa loob din ng Zamboanga del Norte. Ang mga lugar na kanilang nalipatan ay karaniwang sa mga karatig na komunidad na mas ligtas, ngunit malayo sa kanilang sagradong bundok at pinagkukunan ng kabuhayan. Dahil dito, ang kanilang paglikas ay hindi lamang pisikal na paglipat na tirahan, kundi paglayo rin ng kanilang kultura at espiritual sa sentro. So now we'll be talking about as to when the timeline happened during the land displacement for the Subanen people in Kanatuan, Siocon, Zamboanga del Norte. So it all started in the 1980s where the event of logging and resource extraction of the Zambuwood Logging Company as they entered the area and began destroying the rich forest of Mount Kanatuan. Silang pagpamutulog mga kahoy diri nagsugod noon ito iga. And then in the 1989, the initial mining opposition where Subanen began formal protest against mining activities in their sacred mountain as external entities began seeking mining rights. And then in the early 1990s, unauthorized small-scale mining si Ramon Bosque na dati ay isang manggagawa ng kumpanyang logging sa Zambuwood noong unang bahagi ng dekada 90, siya ang nagsimula ng paghahanap ng ginto o gold
panning at paghuhukay sa Ilog Cabanatuan River nang walang pahintulot mula sa mga Subanen community. As it signals the start of mineral exploitation in the area. The event of mining rights in 1994, diri nga tuigan no nga panahon na kay gihatagan og legal na nga permit sa MPSA o sa Mineral Production Sharing Agreement si Ramon Bosque kauban ng Benguet Corporation sa kumpanyang minahan na pagmamay-ari ng mga Pilipino na nakakuha ng MPSA noong Oktubre 26, 1996 na sumasaklaw sa 508 and 339,000 hektarya sa sitio Cabanatuan noong Hunyo 16, 1997. Pero gibalhin o gibaligya kini ang mga karapatan no sa pagbimina sa TVIRD o sa Toronto Ventures Incorporation Resource Development Philippines. And then the gold production begins in the 1995 where the TVI Resource Development Philippines o the TVIRD started producing gold pinaagi sa pagkuha og mga mine tailings sa mga local small kilns mga mamimina. So in the 1997, a large-scale entry and forced removal na no sa mga nasa TVIRD nga nag-acquire sa mining rights to 486 hectares of ancestral land. Operations then began and removed the Subanon from their land and source of livelihood despite its strong opposition against that. And then we'll move into the 2003, the Ancestral Domain Grant, where gihatagan ni Presidente Arroyo o ni President Arroyo ang mga Subanon og Certificate of Ancestral Domain Title or the CADT alang sa 8,213 ka hektarya apan bisan duna na sila titulo no padayon gihapon ang operasyon sa pagmina sa TVIRD so maong yuta. And then in June 2004, the large-scale expansion where TVIRD began expanded large-scale mining operations covering over 508 hectares of Subanon land based on 1919 government rights. And then in the recent years or in ongoing years, the militarized evacuation and intimidation. So the area is guarded by the SCAA or the Special Citizen Armed Forces Active Auxiliary. These are the armed security force used to quell the Subanon opposition through threats, intimidation, and physical prohibition from entering their sacred lands. So overall, its key impact is that since mining operations began, the Subanon people or the Subanon have been forcibly displaced from their homeland and have never been able to return, resulting in the desecration of their sacred mountain and the destruction of their traditional livelihood. Alamin natin ang punot dulo ng suliranin at pakikibaka ng Subanin sa kanilang ancestral domain. Ito ay nagsimula noong October 23, 1996 nang mabigyan ng mining permission ang TVI o Toronto Ventures Incorporated Resource Development Philippines Incorporated to develop an open-pit gold and silver mine placed on top of Mount Cabanatuan. Ang TVI Philippines pala ay under ng isang Canadian mining company na nagngangalang Canadian TVI Pacific Incorporated. At napag-alaman din natin na ang tuktok pala ng Mount Cabanatuan kung saan isasagawa ang mining operations ay tinuturing na sagradong lugar ng mga Subanen at kung saan nakalagay ang kanilang altar. At ito ay niprobahan ng MPSA o Mineral Production Sharing Agreement by the Department of Environment and Natural Resources. Ang MPSA ay mga Filipino-owned companies o contractors. Ito yung ginagamit ng mga mining firms upang upabahan ng DENR ang kanilang large-scale extraction of minerals. Ang gobyerno din ay merong share sa gross output ng mining operations at ang term ng agreement ay 25 years. Pwede mo ring i-renew yung term of agreement for another 25 years. Dumako tayo sa ancestral domain. Ang Subanen ng First Indigenous People na nakatanggap noong 2003
ng formal Certificate of Ancestral Domain. Ito ay umabot ng 8,213 hectares na may populasyon na 330,000. Ngunit ang sukat ng Specific Area of Mining Operations ng MPSA ay umabot ng 508.43 hectares na nasa tuktok ng Mount Kanatuan. Ang mining operations ng TBI ay nagsimula noong 2004, ngunit ito ay nagtapos din sa taong 2014. Titingnan natin mula sa taong 2004 hanggang 2008, ang kita nila mula sa gold and silver na pagmimina ay umabot sa gross na $86 million o higit kumulang 4.8 billion pesos kung i-convert sa dollar sa panahong iyon. Ang gross revenues mula sa copper zinc mining mula sa taong 2009 hanggang 2014 ay umabot ng $393 million o 18.8 billion pesos na nagpapatunay ng tagumpay ng pagmimina ng TBI. Ngunit bakit nga ba nahinto ang operasyon? At ito ay ipapaliwanag ng susunod na reporter. Hello again everyone, at ako ay nagbabalik ulit para i-discuss nato ang process sa land displacement didto sa Mount Kanatuan sa mga Subanon people. Unsay nahitabo, unsay mga hinungdan, and even mga tausad nga sangkot sa nahitabo sa ilaang pag-reside sa other places tungod sa mga tragedy nga nahitabo sa ilaang mountain. So, let me ask you something. What would you feel if one day strangers came into your home, made decisions about it, and never even asked for your permission? That's the reality faced by the Subanon people. A Canadian company called Toronto Ventures Incorporated, or TVI, was allowed to operate mining activities right inside their ancestral land. But here's where it becomes deeply concerning. The community was not properly consulted. There is a law called Free Prior Informed Consent, or FPIC. In simple terms, it means before any project starts, the people who live there should fully understand it and agree to it, because it's their land, it's their home. But in this situation, that right was not respected. So this wasn't just a simple issue. It was a violation of the Indigenous Peoples' Right Act, or EPRA. Kay kabalo man yun na-mention sa gaganihan ni Miss Cabornay nga nahatagan og consent from the government sa Philippines ang gold mining rush sa mountain sa Mount Kanatuan sa mga Subanon people. Pero ang gobyerno ra ang nisugot, dili ang mga tao, and wala sila na inform about ana. And when a law meant to protect people is ignored, it leaves communities vulnerable. So now, you might expect that the government would step in and protect the Subanon people. But what actually happened? The Subanon leaders stood firm. They opposed the mining operations. Their highest traditional authority, the Gukom of the Seven Rivers, or kanisya ginatawag ni siya as Timoy, and ang ilaang leader at that time is si Timoy Anoy, or Timoy Jose Boy Anoy. Iyang gi-reject ang project. And they weren't just speaking emotionally. They had legal recognition. In 2003, in fact, they were officially acknowledged as rightful owners of their land, including Mount Kanatuan. So, trivia lang na atong 2003 na ay nangahatagan first yod nga mga indigenous people nga nangahatagan og acknowledgement sa ilaang mga kayutaan. And isa na diri ang first sa mga indigenous people nga nahatagan is ang mga Subanon people sa Mount Kanatuan. So technically speaking,
nagid sila'y right sa ilang yuta and naa sila'y katungod nga modili. So imagine this, you have the law on your side. You have your leaders united. You are defending your home. But still, your voice is not heard. Despite their opposition, mining operations still began in 2004. And then came a loss that cannot be easily replaced. Their sacred altar at Mount Kadatuan was destroyed. This altar was not just a structure. It was part of their spiritual life, their traditions, their identity, and losing it felt like losing a part of themselves. And with that came a growing fear. What if our culture disappears next? Sadly, the situation became even more serious. There were reports that people who protested were hurt. Some were beaten, others were tied. Instead of being protected, they were treated as if they were the problem. There was also an increased militarization in the area. Personal soldiers and armed groups created an atmosphere of fear. Dili man paramilitar gikan mismo sa gobyerno sa Pinas, but ang mga personal security mismo sa TVI ang nang hadlok ug ang nang dapat sa ilaa. Imagine waking up every day not knowing if you are safe, not knowing if speaking up will put you in danger. This kind of environment silences people, and because of these actions, many began to raise concerns about ongoing human rights violations. It's no longer just about land. It's about dignity, safety, and even basic human rights. Now, let's look at how this affected their daily lives. Families were forced to leave their homes. So, mao na jud ni siya ang time nga nang hawa na sila. Kay katuman good ang final blow sa ilang pagpanghawa is katong gipangdapatan na gid bitaw sila sa mga security personnels sa TVI. So think about that. Leaving behind everything you know, your house, your land, and your memories, even your cultures and traditions. This is what we call displacement. Small-scale miners who depended on the land for income lost their livelihood. Farmers could no longer plant or harvest. Traditional ways of living passed down through generations began to disappear. And even nature was affected. Fish became fewer, water became unsafe, so survival itself became more difficult. This isn't just about losing land. It's about losing stability, losing identity, and losing a future that once felt secure. In fact, one Subanon leader, Timoy Jose Anoy, expressed this pain in a very powerful way. Ana pa siya, they bulldozed the tip of the mountain and destroyed our most holy place. Now, take a moment to really think about that. For many of us, a mountain might just be part of nature. But for the Subanon people, it is sacred. It is where their beliefs, rituals, and identity are deeply rooted. So when that place was destroyed, it wasn't just environmental change. It was emotional, it was spiritual, it was cultural. It's like losing a piece of your history. Something that can never truly be replaced. And kabalo ba mo, what Timoy Anoy did? Nangayo siya og tabang from the government official sa United States. Feeling that they were not cared by their own government, miadto sila sa paminaw nila mooy makatabang sa ilaha. Imagine that. This is not to villainize the government in the Philippines but rather being transparent lang ta sa kung sa giyoy na feel at the time sa mga Subanon people. They were not heard ang napasagdaan ra. Kasa tinuod lang, even dili ko part sa ilaang tribo, dili jud nako malikayan ang malain sad sa ato ang gobyerno.
And I hope that what happened to Subanon people will not happen to the other mamamayang Pilipino. So when we talk about mining in this context, it's not just about resources or development. It's about people. It's about culture. It's about a community fighting to protect not just their land but who they are. Alright, no? Sa ngayon, alamin natin ang mga epekto ng land displacement sa Subanen at Manubo. So, ang una ay loss of ancestral domain o pagkawala ng lupang ninuno. So, ito ang pinakamalaking epekto, no? Kung saan nawawala sa kanila ang mga lupaing minana pa sa kanila ng mga ninuno. Ang mga lupaing ito ay hindi lamang basta lupa, kundi bahagi ng kanilang pagkakakilanlan, kasaysayan at spiritualidad, no? Ang ikalawa naman ay cultural tradition disappearance o pagkawala ng mga tradisyong kultura, no? Ang kanilang mga tradisyon, ritual, paniniwala at pamumuhay ay malalim na nakaugat sa kanilang lupa. Kapag nawala ang lupa, nahihirapan silang ipagpatuloy ang kanilang mga gawi tulad ng mga seremonya, ng pasasalamat sa ani, tradisyonal na pangangaso o pangingisda at paggamit ng mga halamang gamot, no? So, dahil sa pagkawala, nawawala ang pisikal na espasyo para gawin ang mga tradisyong ito. Ang paglipat sa ibang lugar ay nagdudulot din ng pagkalantad sa ibang kultura na maaaring magdulot ng paghina o pagkalimot sa kanilang sariling kultura, lalo na sa mga kabataan. At ang ikatlo naman ay poverty at food insecurity o kahirapan at kawalan ng seguridad sa pagkain, no? So, ang karamihan sa mga Subanen at Manubo ay nakadepende sa lupa para sa kanilang kabuhayan at pagkain. Kapag nawala ang kanilang lupa, nawawala rin ang kanilang pinagkukunan ng pagkain tulad ng mga tanim, hayop sa kagubatan, at isda sa ilog o dagat, no? At paraan ng pagkakakitaan. So, ang pangunahing dahilan ay ang pagkawala ng farming, no? Dahil dito, wala silang taniman, hindi makapaghanap ng pagkain at hirap makahanap ng alternatibong trabaho. Nagiging mas mahirap din para sa kanila na bumili ng pagkain kung wala silang kita, no? So, ang ikaapat naman ay loss of farming and hunting lands o pagkawala ng lupang pananambakan at pangangaso. So, ito ay direkta at malaki epekto, no? Dahil ang kanilang tradisyonal na pagtatanim at pangangaso ang kanilang pangunahing paraan ng pamumuhay at pagkuha ng pagkain. So, kapag inangkin ang kanilang lupa ng mga korporasyon, no, para sa iba't ibang proyekto, ay direktang nag-aalis sa kanila ng kanilang mga taniman at pangangasuhan. Minsan, no, ang deforestation o pollution mula sa mga industriya ay nakakasira din sa mga lugar na ito na hindi na magagamit, no. Ang ikalima naman ay disruption of community structure o pagkagambala sa struktura ng komunidad. So, ang mga komunidad ng indigenous peoples ay malakas at may sariling struktura ng pamamahala at suporta. Ang paglipat o pagkawatak-watak ng mga pamilya dahil sa land displacement ay sumisira sa kanilang samahan. Kapag nawalan sila ng lupa, napipilitan sila lumipat sa iba't ibang lugar na naghihiwalay sa mga pamilya at tribo. Nawawala ang kanilang kolektibong paggawa at pagdidesisyon. Ang stress at hirap sa pag-aangkop sa bagong kapaligiran ay nakakaapekto rin, no, sa kanilang internal na pamamahala at relasyon, no? At ang ika-6 naman ay children unable to attend school o hindi makapag-aral ang mga bata, no? Dahil sa kahirapan at paglipat, maraming bata ang hindi nakakapagpatuloy ng pag-aaral, no? Mahalaga ang edukasyon, no, para sa kanilang kinabukasan at paraan din ito upang mapanatili ang kanilang kultura sa modernong mundo, no? So, ang kahirapan ay nagiging sanhi upang hindi na kayang gastusan ang pag-aaral, no? Bukod pa rito, kapag lumipat sila sa malalayong lugar, maaaring walang eskwelahan sa kanilang
bagong komunidad, no? O masyadong malayo ang eskwelahan. Minsan kailangan din silang magtrabaho para tumulong sa pamilya sa halip na mag-aral, no? So ang ikapito naman ay environmental damage to forests and rivers o pagkasira ng kalikasan sa kagubatan at ilog. So, ang mga indigenous peoples ay kilala bilang tagapangalaga ng kalikasan. Ang pagkawala ng lupa at ang pagpasok ng mga industriya ay kadalasang nagdudulot ng matinding pinsala sa kapaligiran, no? So sa pagpapaalis sa mga subanin at manubo mula sa kanilang lupain ay isang malaking hamon, ngunit may mga hakbang na ginawa ang gobyerno upang tugunan ito. Narito ang solusyon. Ang una ay Indigenous Peoples' Rights Act or IPRA o Batas Republika 8371. So paano nga ba nakatulong, no? Ang IPRA ay isang mahalagang batas na kumikilala at nagtataguyod sa mga karapatan ng mga indigenous cultural communities at indigenous peoples kasama ang mga subanin at manubo sa Pilipinas. So ayon sa Philippine law na naitatag noong 1997, layunin nitong protektahan ang kanilang mga karapatan sa kanilang mga essential domain at lupaing ninuno na kinabibilangan ng mga lupain, inland waters, coastal areas at natural resources na pag-aari. Inuukupahan o pinanghahawakan ng mga ICC at IPs. So sa pamamagitan ng IPRA, kinikilala ang native title o ang matagal na pagmamay-ari ng lupa ng mga indigenous na miyembro ng cultural communities. So para sa subanin at manubo, ang batas na ito ang legal na batayan upang maibalik o maprotektahan ang kanilang mga lupaing ninuno mula sa pagpapaalis. Nagbibigay ito ng balangkas para sa pagkilala ng kanilang mga karapatan kabilang ang karapatan sa sariling pamamahala at pagpapasya, sistema ng hustisya at pagresolba ng alitan at ang karapatan sa essential domain. So ang ikalawa naman ay NCIP o National Commission on Indigenous Peoples. So paano nga ba nakatulong, no? Ang NCIP ay ang pangunahing ahensya ng gobyerno na nilikha sa ilalim ng IPRA law. Ang pangunahing mandato nito ay protektahan at itaguyod ang mga karapatan at kapakanan ng mga indigenous cultural communities o indigenous peoples, no? Ito ang nagsisilbing tagapagpatupad ng IPRA at ang mga nangangasiwa sa mga proseso para sa pagkilala ng ancestral domain. So para sa subanin at manubo, ang NCIP ang tumutulong sa mga subanin at manubo sa pagproseso ng kanilang mga aplikasyon para sa ancestral domain titles or CADTS or CADS at iba pang serbisyo na may kaugnayan sa kanilang mga karapatan sa lupa. So, ang ikatlo naman ay Essential Domain Titles o CADT. Paano nga ba nakatulong? Ang CADT ay isang formal na pagkilala ng gobyerno sa kolektibong karapatan ng mga ICCs o IPs na kanilang mga essential domain. Ito ay nagbibigay ng seguridad sa pagmamay-ari at paggamit ang kanilang tradisyonal na lupain at likas na yaman. Ang konsepto ng ancestral domain ito may tukoy sa lahat ng lugar at na karaniwang pag-aari ng mga ICC o IPs group, kabilang ang mga lupa, tubig, panloob, lugar sa baybayin at mga likas na yaman sa hawak na sa ilalim ng pang-angkin at pagmamay-ari, sinasakop o pag-aari sa ICCs, no? So para sa subanin at manubo, ang pagkuha ng CADT ay isang kritikal na hakbang para sa mga subanin at manubo upang maprotektahan ang kanilang mga ancestral domain mula sa land displacement. Sa sandaling may CADT, mas mahirap para sa mga labas na partido ang naangkinin o gamitin ang kanilang lupa nang walang kanilang pahintulot. Bagamat ang CADT ay naglalayong magbigay ng katiyakan, may mga ulat din na ang pagkakaantala sa pagproseso nito ay maaaring magdulot ng mas maraming alitan sa lupa, no? So ang ikaapat naman ay development programs. Paano nga ba ito nakatulong, no? Bukod sa mga legal na mekanismo, mayroon ding mga development program na naglalayong suportahan ang mga indigenous people
Ang mga programang ito ay maaaring may kaugnayan sa pagpapaunlad ng mga kabuhayan, edukasyon, kalusugan at iba pang pangangailangan ng mga komunidad. Madalas ang mga programang ito ay naglalayong iakma ang pagpapaunlad sa kultura at tradisyon ng mga IPs at may kasamang pagkonsulta at pakikilahok ng mga komunidad, no? So, para sa Subanen at Manubo, ang mga development program ay maaaring magbigay ng alternatibong kabuhayan o suportahan ang pagpapaunlad ng kanilang mga lupaing ninuno sa paraang napapanatili ang kanilang kultura at kapaligiran. So, ito ay tumutulong, no, upang mapabuti ang kanilang kalidad ng buhay at mabawasan ang pagiging vulnerable sa mga pagpapaalis, no? Alright, so sa kabuoan, no, ang mga solusyon na ito ay naglalayong protektahan ang mga karapatan ng mga Subanen at Manubo sa kanilang lupain at kultura at bigyan sila ng kapangyarihan na magdesisyon para sa kanilang sariling kinabukasan, no? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ako si Reza Q. Managaytay. At ito ang inyong programang Boses ng Bayan.